Kausapin nga ho natin kasi habang pinanonood ko po kahapon yung pag-convene ng Senado, may naalala ko mga senaryo ng pinakauling impeachment po sa Senado, impeachment kina ating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Nasa ating pong linya yung isa ho sa miyembro po ng defense panel noon. Makuha lang ho natin ang kanyang reaksyon po dito. Dating Pangulo Lodin Pamantasan, Lungsod ng Maynila, dating miyembro ng defense team, dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona at former professor at Ateneo Law School, si Dean Roy, Jose Roy III, nasa ating linya. Dean Roy, kamusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Tinedad po dito sa DCWB. Radyo na Good TV5. Good morning, morning, good Dean. morning, Orly. Salamat sa inyong tawag. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? At Ako, good morning din sa iyong mga ako tagapagkinig at magpapasalamat. tagapanood. Ako magpapasalamat. Hindi ko pa nagulo umaga mo. Wala ba akong nasirang tea Hindi naman. time? O Ako'y ano ba? naghahanda at papuntang Vista mayat maya. Ganun ba? Mabuti naman. Bago kayo humarap sa korte, ano ho ba ang tingin ninyo? Lalo na ho dun sa, dapat bang pagdudahan pa kung desididong matuloy ang impeachment sa pinakita ho kahapon? O meron pa tayong dapat na asahan makita? Mukha namang naghahanda yung Senado. Ngayon, bukod doon sa kanilang mga issue tungkol sa kanilang liderato, kung sino nasa mayorya, sino sa minorya, yung pinapakita naman mukhang tutuloy. Mhm. Yung nga nung una, mayroong mga espekulasyon na nung nagpalit ng liderato sa Senado, baka daw patagalin mangyari ang sinasabi itong mga sila Senator Cayetano sa panig ni VP Sara. Yun daw ang isang senaryo. Pero meron din sa kabila nun, meron din yung kabila senaryo. Baka naman paspasan yung paglitis at tuloy-tuloy na tapusin ang trial. Pag yan dinelay ng dinelay at gumawa ng mga kung anong paraan para madelay yung trial, magkakaroon tayo ng mga aksyon na paakyat sa Korte Suprema. Yung mga tao matagal nang naghihintay. Pero pag yan ay tumuloy-tuloy at tinapos ang paglitis, walang magagawa yung Korte Suprema pag nagkaroon na ng desisyon yan. Mhm. Okay. Matatapos yan. Mhm. Now, nasaan tayo ngayon? Well, nagpakilala na yung mga House prosecutors na formal. Pinapapadala na ng summon si Vice President Duterte. Ang mangyayari niyan, dapat sa loob ng 10 araw, magbibigay siya ng sagot sa articles of impeachment. No? Maaring sumagot pa muli ang prosecution kung ibig nila o kung papayagan sila. Pero at a certain point, maghaharap na yan dyan sa Senado at formally magkakaroon ng presentation of the articles. Yun, dadating ng prosecution dyan at babasahin na kung ano ba yung ibig nilang litisin. Mhm. Okay. Sige. Naalala ko lang kasi, Dean Roy, maging nung kayo bahagi ng impeachment court noon, laging nakafocus doon sa magiging end result, no? Hindi pa man ipapakita yung mga ebidensya dahil eventually tulad ng impeachment ng dating Pangulong Estrada, habang umuusad ang paglilitis, may mga lumalabas sa mga ebidensya, additional accusations o asunto. Marapat din ba na sa kasong ito ay hayaan na natin muna silang magdesisyon at hindi yung ngayon pa lang ay babanggitin na mayorya, pabor kay vice, na minorya o konti lamang so hindi may impeach. Dapat ganun ba ang pagtratong dapat nating ibigay sa impeachment court sa ngayon? Alam mo, Orly, alam mo naman dapat yan ang expectation natin sana, ang pinakamagandang senaryo impartial silang lahat. Tama Walang po. panig, walang politika. Tama po. Diba? At ang pinakamaganda sana mangyari, pakinggan ang ebidensya at para suriin ng mabuti kung ano ba ang dapat gawin sa kaso. Pero alam mo, ang impeachment trial, bukod tangi yan Kahit na yung mga nagsasabi na sila yung mga eksperto sa paglitis, yung mga parating na sa korte, iba po ang paglitis sa impeachment. Hindi po pagkaraniwan ang ano tawag doon din hindi sui generis. Well, yung proseso sui generis. Ayan po. Pero yung mismong experience ng litigation
hindi mo ma-experience 'yan sa kahit anong klaseng proceeding. Opo. Very rare yung ganyang level ng litigation. Mm. So, ang ibig ko sabihin, ang tinutukoy ko, Orly, is maraming nangyayari diyan. Maraming nagbabago at maraming elemento. Mm. Maraming ika nga moving parts, 'di ba? Mm. Nagpepresenta ka, naghahanda yung kalaban, yung mga testigo, lahat 'yan sinusubaybayan mabuti ng publiko at pati na rin yung mga ating senator judges. Ang ibig ko sabihin, Orly, siyempre, pag mataas ang performance or maganda ang pinakikita ng isang panig, mahihirapan ang senator judge na i-ignore yun, na hindi bigyan ng kaukulang pansin yun, 'di ba? Kasi ang publiko nakasubaybay eh. Ibig Tignan mo na lang sabihin, yung mga kahapon na oo. sinabing magko-convene. Tignan mo na lang yung nag-tune in para manood. Malaki ang public pressure. Huwag mong sasabihin na hindi ka maapektuhan kahit na ikaw isang sitting senator judge. Mm. Yun hong kailangan natin din kasi tugunin eh. Ano ba talaga ang gusto ng mga mamamayan? Ano ba ang gusto ng publiko, di ba? Ano ba ang nakikita rin ng tao? Yun hong trial na ganito is so nasa magnifying glass ka eh. Oo. Lahat ng mga aspeto napupuna eh. Mhm. So, yung saan ba sila papanig, ano ba ang prediction natin, etc. Well, magandang indikasyon yung mga ipinakitang ebidensya doon sa trial, doon sa hearing, no, sa Mhm. House. Makikita ngayon natin for the first time, pag natuloy ito, Mm. anong ilalabas ni Vice President? Alright. Ano mga kanilang mga explanation sa mga ito at Mm. maglalabas din sila ng ebidensya. At tandaan mo, Orly, up to this point, wala pa tayong nakikitang ebidensya ni Vice President. Panay ebidensya pa lang ng prosecution. So, Mm. tapos meron pa tayong mga pangyayari doon sa sa leadership ng Senate, di ba? Mm. So Anyway, very Din, exciting itong very dynamic kaya nga po yung eh. sitwasyon. Okay, Din, ito ihabol ko na lang bago kasi marami pa akong gustong itanong. Alam natin Please, na limitado lang ating please oras go. ngayong umagang Oo. ito. Ihabol ko na lang, ano bang dapat na term na gamitin namin pag ang isang tao ay umalis, tumakas o nawala sa ilalim ng protective custody ng isang ahensya ng gobyerno? Ano bang dapat na term? Umalis? Oo. Hindi naman siya fugitive. So Ah, ano siya, ah, turista o ah. ano ba dapat? Ang pagkaintindi ko, pag ganyan yung mga pinapakita, barkada tawag dyan eh. Inasistiyan pa raw kasi. Ah, Fugitive yan. mabigat yung pangyayaring yon. Yun ang sa tingin niyo yun ang dapat na maging challenge ng Senado patungkol sa kanilang image. Hindi yung kung sila ay under attack o hindi. Tama ba yung ganun? Oo Napanood naman, yun? ang integridad nung, alam mo sinasabi lang, yung integridad ng Senado, para sa akin, integridad ng bawat miyembro nakasalang dyan. Kasi nagtipon-tipon yan at sabay-sabay nilang sama-sama sila nung mangyari ito. Merong mga magkakampi, merong mga sinasabi lang, hindi nila nalalaman. Pero nakakagulat yung nangyari. Ay, akalain mo, pinasok doon sa Senado na sikreto. Di ba? Mm. Tapos nagkapalit ng Liderato. liderato. Opo. Binigyan ng protective custody, mamaya nawala, etc. Yung nga, hindi ba? Maraming nakakapuna. Kung hindi pala siya inaaresto, bakit binibigyan ng protective custody? So, O ngayon, inaaresto na daw. mm. Ayaw naman lumitaw. Ngayon, fugitive na talaga yan. Mhm. Yung tanong kasi, Orly, at the time na binigyan ng protective custody, alam na nilang inaaresto eh. Bakit ginawa yun? Bakit binigyan ng protective custody? Ito ba ay talagang merong makatuwiran at makahustisya na dahilan? Meron kasi O silang Senate Resolution number 44 na kinakailangan daw din Roy na dadaan yan sa lower court. Sa local court, I mean. yung alin yung pagka-aresto? Oo, bago Alam mo, ipairal. marami akong naririnig pero parang hindi naintindihan yung ano eh. Ang sinasabi kailangan daw ng due process. Nakikita yan doon sa Rome Statute sa Article 59. Ano ba ika doon? Mag-i-issue sila ng warrant, di ba? Ang Mm. sinasabi, pag na-aresto na, ito Orly, pag na-aresto na,
saka mo dadalhin sa local court at doon sisiya sa atin kung tama ba yung taong inaresto. Ikaw ba ito? Ito ba yung warrant? Totoo ba? So, magpa-aresto ka muna. Saka ka pumunta sa korte. Ganun pala. Ngayon, yung sinasabing, wala na tayo sa Rome Statute, mali. Pagkat yung ating pag-alis doon sa Rome Statute, ay nakakondisyon yan sa patuloy na pakikitungo at kooperasyon doon sa mga kasong nauna na. Mhm. Tama, wala tayo sa Rome Statute. Di na tayo maaring magkaroon ng bagong kaso. Pero hanggang sa punto na tayo nag-withdraw, yung mga kasong pending doon, meron pa rin tayong obligasyon na mag-cooperate doon. Sabihin ngayon, akala ko ba nag-withdraw tayo? Oo Alright. nga, pero yung pag-withdraw mo, nakakondisyon. Nakakondisyon sa obligasyon na yon. Mhm. Nako. Nandun yun sa Article 127. At yan, Mhm. original obligation yan 127. So nung umalis tayo, pwede kang umalis Pilipinas, pero ang kondisyon yan, huwag mong kalimutan na yung mga pending na kaso, pag kailangan yung tulong mo, may obligasyon ka. Okay, So, nako. meron tayong international obligation. So doon, dahil nag-issue ng warrant dyan sa kaso na yan, Oo. kailangan ngayon natin, meron tayong option. Pwede Sumunod. nating ipatupad yung warrant. Pwede rin kasuhan si Senator De La Rosa dito. Alright. Ngayon, And- pag ipinatupad yung warrant, ano ba ang proseso? Simple lang yan. Magpa-aresto ka muna, aarestuhin ka muna. Okay. Tapos dadalhin ka dito sa Korte ng Pilipinas. Yun At ako. doon aalamin Oho. kung tama. Hindi yung sinasabi lang kailangan pa mag-issue ng warrant dito. Kalokohan yun. Anyway, Yan nako ang din. due process. Magpa-aresto ka muna. Nawa natin. Nako din, mahaba-haba pa ito. Tayaan nyo magkakwentuhan po muli tayo. At salamat sa inyo binigyan na pagkakataon. Mabuhay ka din. Sige, At hinihintay Magandang kayo umaga. ng korte pupuntahan mo. May bista ka raw ng alas 8. Oo nga. Thank you din, Maaga pa salamat. lang, pinaiinit mo na yung aking mga damdamin. Thank you, sir. Thank you po. Salamat. Thank Good morning you po sa very inyo, much. sir. Alright. Ating Pangulo din ng pamantasan ng lungsod ng Manila College of Law. At si bahagi ng defense panel noong impeachment ng dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, Attorney Jose Judd Roy III. Mga kapuso!